wala, handa na lumaban sila para sa tama. Ano bang tama, ano bang mali? Kung sama-sama madaling madapi. Andito na ang tunay na samahan, sila magpapatunay na may karapatan. Handang bumoses sa sambayanan, para sa Pilipinas ang samahan. Tama na ang loohan, wag na tayo magpaloko. Wag na magpanggap na tayo'y mga bobo. Walang kabuluhan, ating wawakasan. Lahat ng mali may katapusan. Magandang samahan, ito ang aming samahan. Ipaglaban ang tama, kami ang bagong Pilipinas Vloggers. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers, bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama, laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama, suporta sa tunay na samahan. Paglalaban ang bayan, bayan sinilangan. Huwag magpapasakop sa mga dayuhan. Sila ang samahan na magtutulungan. Basta nasa tama, walang urungan. Atin to, walang pwedeng umangkin. Paglalaban ng West Philippine Sea, walang pwedeng pumayag. Di tayo papaapi, tayong lahat ang magkakakampi. Sila ang laging lilikod para sa inyo, magiging tunay at totoo. Mga mali itatama natin to. Suporta para samahan kayo, magandang samahan. Suporta para sa lahat, lalaban para sa Pilipinas at para sa tama. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers, bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama, laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama, suporta sa tunay na samahan. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers, bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama, laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama, suporta sa tunay na samahan. Ayan, magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ayan, welcome po dito sa Trunks Reacts channel. Meron na tayong isi-share sa inyo na good news, of course. Bago magtapos yung linggo na to, at least meron tayong good news. Ito ay tungkol sa WPS, no, na narinig natin na binalita sa ANC. No, plano ng Pilipinas na magtayo dyan ng facility dyan sa may South Palawan para magsilbing starting point ng ating ng depensa natin sa ating claim dyan sa sovereign rights natin sa WPS. So, isa itong magandang balita. Palang first step, unang hakbang para tuluyan nating maprotektahan yung ating sovereign rights dyan sa WPS. At sana ito ay magtuloy-tuloy at no, wag tayong sumuko, no? Not a step backwards. Yung gawin natin 'yan, dapat lagi tayong moving forward. Wag nating hayaang maka-abanse pa ulit yung China tulad nung nangyari sa nakaraang administrasyon. So ito, pakinggan natin tong balita na to. No, ito. The Philippines is constructing a new military facility off Palawan to beef up maritime security and air defense. This was announced by Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. in a visit to the military's Tactical Operations Wing West in the island on Friday. Teodoro says the new facility will serve as a forward operating base for the Air Force. It will also support the Navy's activities in the West Philippine Sea amid continued Chinese incursions in the area. The project is expected to be completed in the next 2 to 3 years. Yan, so 2 to 3 years, hopefully, no, magkakaroon na rin tayo ng grounds to defend what is ours, no. It doesn't mean na naangkin natin yung teritoryo natin yan, but hindi, pero yung karapatan natin na mag-regulate at mag-harvest ng mga resources dyan sa area na yan
no, na within 200 nautical miles, no, which is our EEZ, in accordance with the international law, no, yung United Nations Convention on the Laws of the Sea, na ibinigay sa atin, na kinikilala ng buong bansa, ng lahat ng bansa maliban sa China. So in 2 to 3 years, no, at least magkaroon na tayo diyan ng facility, and then I hope na tuloy-tuloy yung paggawa natin diyan, no, ng mga ating naval or air force facility para matuluyan nating maprotektahan yung ating sovereign rights diyan sa WPS. Tuloy natin. Naval facility and Air Force facility sa Palawan. Kasi we want to make it a functional and holistic operating base of the Philippine Air Force. Ito ay kailangan natin for our external defense posture. Ayan, so sabi ni Secretary Gibo, ito ay kailangan natin para sa ating external defense posture. So ibig sabihin, ito ay ating pangdepensa outside ng ating external, against external forces. No, hindi na ito tungkol sa mga NPA, Abu Sayyaf, but ito ay para na, no, sa mga ibang bansa na gustong umangkin at abusuhin ang ating mga teritoryo or ang ating exclusive economic zone, no. So this is the first step, no, on modernizing our armed forces, no, at magkaroon na tayo ng capability, no, excuse me, na protektahan ang ating bansa, no, laban sa mga external forces o sa ibang bansa na gustong manakop or abusuhin ang ating teritoryo or ang ating sovereign rights, yung soberenya. Yan, tuloy natin. Kailangan natin para maprotektahan ang sovereign rights natin sa West Philippine Sea. And ito ay magiging backbone ng archipelagic defense concept natin. Former Supreme Court Associate Justice and maritime rights advocate Antonio Carpio believes China will not, after Beijing warned it would crush any foreign incursion in the South China Sea. Carpio sees China's rhetoric as merely threats due to Manila's mutual defense treaty with the United States. Washington earlier vowed to do what is necessary to aid the Philippines amid China's maritime aggression. Matagal na nilang sinasabi yan, ano? Tinatakot tayo, tinatakot lahat na bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, tayo, Indonesia. Pero hindi naman nila magagawa yan. Dahil sa atin meron tayong mutual defense treaty. Let's say they conduct an armed attack, no? They will attack with arms yung BRP Teresa Magbanwa. And we will invoke the treaty. Hindi ayaw nila yan. The last thing that they want is to give the US an excuse to intervene. Dahil hindi pa nila kaya yung US eh. Well, I agree with this with Antonio Carpio, no, yung ex-justice Antonio Carpio. Kasi kung ating tingnan yung mga bali-balita around the world, no, lalo na diyan sa nakafocus sa Asia, sa China, no, makikita ninyo lahat halos ng balita diyan, ang binabalita ay talagang hirap na hirap ngayon yung China sa kanilang ekonomiya. Marami na ang mga foreign investors na nagpo-pull out. Maraming mga shops, mga malls ang nagsasara, no? Ang dami nilang problema ngayon ni Xi Jinping sa kanyang pamumuno, no? Internal and external. So, itong mga threat na ito ng China, no, being very aggressive at pagbabanta ay parang propaganda na lang nila ito, no? So, to stop us, no, or magbigay sa atin ng parang pagdadalawang isip na tayo ay umpisang mag-militarize, no, or kuha ng ating
Mag-umpisa tayong mag-build up ng ating defense capability, no? This is the only way na lang, no? Ang kanilang mga propagandista na mga dating mga vloggers na nandito sa Pilipinas, kilala niyo naman kung sino 'yan, ay walang magawa kahit anong gawa nilang propaganda, no? Ka kahit anong pagkampi nila sa China, no? Because everyone knows, Filipino knows na kung ano ang totoong ginagawa ng China diyan sa WPS sa Pilipinas. So, kahit sandamakmak man na propagandista na galing sa Pilipinas yung dalhin nila at gamitin at bayaran nila, no? Hindi na nila maluloko yung mga Pilipino, no? So, they are already in ekonomiya ng China pabulusok. Hindi lang pabulusok dahan-dahan. Mabilis na bumubulusok ngayon, no? Dahil na rin sa kagagawa nila yan. Tuloy. The Philippines pushes back on China's accusations Manila is a pawn of the United States. This comes after a top military official from China warned that Beijing will never have any patience if Washington moves its pawns behind the scenes. Now, China has previously accused Manila of being used by the U.S. amid heightened tensions between the two sides in disputed waters. Assistant Director General Jonathan Malaya says while the Philippines does not feel alluded to by the Chinese official's remark, Manila shares Beijing's hope for peace in the South China Sea. Yan na lang talagang magagawa ng China, yung akusahan tayo na tayo ay tuta ng Amerika, tulad ng pag-aakusa ng mga propagandista nila tulad ni na Sasot, ni na Tiglaw, no? Na tayo daw ay tuta ng Amerikano, but alam naman ng bawat Pilipino yan kung ano talaga ang tunay na kwento at istorya. Kung ano ang tunay na katayuan ng Pilipinas. Hindi tayo nagpapaalipin sa iba. We are only just defending what is ours, no? In accordance with international law. Now, kung may tutulong man sa atin, why not? No? Bakit hindi tayo tatanggap ng tulong mula sa labas? No? Bakit isasarado natin ang ating pintuan sa mga gustong tumulong? Kung iisa lang naman yung layunin natin, they are open. They are welcome to help us. No? Isang rason dyan wala naman tayong capability pa talaga na haharapin ang China head on. So, all the help we need are welcome. So, kahit anong pabiktim dyan ng China, pagbabanta, no, hanggang dyan na lang sila. So, masasabi natin dyan, go ahead. No? Gawin mo yung pagbabanta mo. Walk the talk, sabi nga nila. So, tuloy natin. He also reiterated that the Philippines will stand by its territorial claims with the backing of international law. National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. calls on the public to avoid politicizing his department. His appeal comes after rumors circulated that he has quit his post. This was quickly denied by President Marcos Jr., calling the rumors fake news. Adding he is committed to enhance the country's defense capabilities to protect its territorial integrity and sovereignty. Pinakula, huwag nang idamay ang Department of National Defense. Yung mga namumulitika ay may pagmamahal sa kanilang bansa. Huwag nang idamay itong napaka-vital na departamento na ito. At ang aking sarili sa fake news at propaganda, wala akong balak na tumakbo sa 2025. Hindi ako tatakbo, maliwanag yan, dahil nakatutok ako, nakaprocess ako sa aking trabaho bilang Secretary of National Defense na ipinangako ko, magagampanan ko ng buong puso at pag-iisip sa ating Pangulo. O, ayan. So, itong mga kalaban natin sa kabilang bakod. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yan. Gumagawa ng fake news. Pare-parehas tayong Pilipino. Wag naman sana na kayo ang maging tulay, no,
na pagkasira ng ating gobyerno, no? The position of our defense secretary is a very very vital, very very important. Now kung siya ang gagamitin ninyo or yung ahensya niya ang gagamitin ninyo para lamang ikasira o sirain ang pang-administrasyon ni PBBM, mag-isip-isip naman kayo, no? No, let them focus on the defending our territories and sovereign rights, no? Para naman sa atin lahat 'yan, no? Pero kung gagamitin niyo ito para sa inyong political agenda or agenda ng inyong hinahangaang politiko, mag-isip-isip naman kayo. Mahiya naman kayo, no? So, ayan, wala namang fake news na hindi agad nahuhuli, no? As long na maging mapagmatsyag lang tayo. May mga tao talaga na mga ganyan, gagamitin ang lahat. Kahit na ikakasira ng ating bansa, ng ating gobyerno, matupad lamang o masunod lamang ang gusto nilang mangyari, no? Para sa kanilang hinahangaang politiko. So, after nito, meron pa tayo isang good news na lalo na namang ikakagalit ng ating mga kaibigan dyan sa kabilang bakod, no? Oh, ito na yung last natin pang pa-bonus para bago matapos yung linggo natin. Maganda yung tulog natin at salubong sa Lunes, no? Ito. On to more news. Majority of Filipinos satisfied with the performance of President Ferdinand Nako. Marcos Jr. A survey conducted by the Social Weather Stations show 62% were pleased with Marcos's leadership, while 22% were displeased. Yan, SWS survey. Woo! 62%. Oh, tapos yung undecided pa yan, hindi mo pa masabi yan. Baka pwede pang makakuha ulit ng kahit kalahati dyan. Madadagdag pa yan sa 62%. Performance rating, ibig sabihin yung performance ng ating Pangulo. Oh, yung ginagawa ng ating Pangulo, yan yung performance. Yung satisfaction, yung ibig sabihin yung satisfied sila sa nangyayari sa ginagawa ng Pangulo. But ito, sa pabor sila o nagugustuhan nila yung ginagawa ng ating Pangulo. Yung approach niya, yung mga plano niya, no? Action, performance, action. Nako. Sisikip na naman yung dibdib ng ating mga kaibigan nito sa kabilang bakod. Gagawa na naman ng issue. Pagkatapos nitong kwan, nako, mukhang babalik na naman sila sa Polvoron video. Kapit lang kayo sa Polvoron video ha. Huwag kayong bibitaw dyan. Yan lang talaga yung kanyang alas. Ha? Tuloy. Another 15% were undecided. Now the figures translate to a net satisfaction rating of plus 40, which SWS classifies as good. This is up from the moderate plus 29 rating Mr. Marcos received in March. Yan, no? Plus 40. Tako. Matsakit sa dibdib yan. But anyway, congratulations, no, sa ating PBBM administration. Hindi lamang kay PBBM, di ba? Kundi pati na rin sa kanyang mga cabinet members, officials, no? Lahat ng staff ng gobyerno na nagtatrabaho para maibalik ulit natin yung ating kwan yung tawag diyan, yung ating ekonomiya, no, on the right track, yung ating bansa on the right track, no, na side rail talaga dati nung nakaraang administrasyon, no. Ito lang sabihin ko sa inyo, biruin ninyo natapos yung term ni Pinoy, we have about 5.80 trillion na utang. 5.8 trillion yung utang natin ng bansang Pilipinas. But, ito yung catch dyan. Yung 5.8 trillion na yan, that is an accumulative, no, na figure. Ibig sabihin, yan ay galing pa sa loob ng 36 years, no? Mga previous pa na presidente, no, na-accumulate hanggang umabot ng 5.8 trillion. No. Then comes our pinakamamahal na si Tatay Digong. Sa loob ng 6 na taon, yung inutang ng mga presidente natin sa loob ng 36 years ay pinantayan lamang ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. O, diba? Achievement yan. So, congratulations po sa mga kaibigan natin dyan sa kabilang bakod. No?
mahirap i-break yung record na yan. So, tuloy natin to. The administration's net satisfaction ratings saw improvements across all regions, even in Mindanao, where the president's rating fell last year. The latest survey was conducted from June 23 to July 1st, 2024. Thousands of Ayan. So, hanggang dyan na lang muna. Pati sa Mindanao daw, tumaas yung ratings ni PBBM, which is masyado raw mababa yata nung last year na survey. So, ibig sabihin, no, ramdam na ng buong Pilipinas, no, yung pamumuno ni PBBM. Supposed to be nga, dapat matagal ng ramdam yan. May mga pumipigil lang na iba. At alam naman natin kung sino-sino sila. Diba? May gusto pa ngang ihiwalay dati yung Mindanao sa Pilipinas. O, diba? Nung hindi sila nag-succeed, biglang sumigaw na defend the flag. Mahalin natin ang ating bandila. Walang. But anyway, have a blessed Sunday evening dyan sa ating mga kaloyals, sa mga ating kababayang Pilipino, saang panig man kayo ng mundo. Lagi tayong mag-ingat, no? God bless. At ingatan po natin lagi ang ating kalusugan. Sa muli, ito po si Trunks Reacts Channel na nagsasabi sa inyong bagong Pilipinas, bagong Pilipino, happy lang. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po tayong mga Pilipino. Ayan, maraming salamat po. And kita-kits po tayo ulit sa susunod kong live. Thank you. Babush. Arrivederci.